Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT, Anything Goes Topics, Season 8. episode 31. And today is May 15, 2026. And it's a Friday night. Very interesting ang topic Yes. natin ngayon, no? Oo nga, Tata Bert. Maganda nga yata nung pinadala mo ba? Oo, dito ah. Yes, Yeah. Tata Bert. Kasi dami nating ngayon, negativity para naman Yes, kaya ma-uplift naman. Tama, no? Sana ay maraming mga isipan dyan na hindi maganda ang takbo, magising. Correct. Magising. Magising. Hoy, gising! Uy, talaga totoo naman. Correct. Ay nako, ating patuloy na tayo magdasal. Meron mo niluloko ang ang tao. Opo, Tata Bert. Yung mga palabas nila na yan talaga rin naman. Ayayay. Ngit-ngit na ngit-ngit ako eh. Yung ang init na nga po ng panahon. Ayun na nga. Tapos, Nakadagdag pa. correct po. Ayun na. Kaya po, hanggang May 18 po, 3 araw pa para mag-register po kayo. Yung mga hindi pa nag-register na mag-vote. May 18. Ano, start? Hindi po yung mga hindi na po registered. Okay. Deadline po. May 18. Deadline. Opo. Okay. Voting May 18. registration. Sorry po. Yan po pala yung yeah. So, 3 days. Huwag na kayo magdalawang isip dahil nakikita nyo na po ngayon yung consequences of choosing unsuitable leaders. Yeah. Ang isa pa, mapupuna mo, napakainit na ng panahon. Yes. Then suddenly, biglang magba-brown out sa lugar ninyo. Oh, I don't know, nag-sabi ang National Grid Corporation, NGCP, na nasa red alert sort of something. red na, yellow. Kaya kahapon nata dito sa center, parang nag-brown out dito. I don't know kung ilang oras. Ilang oras din? 2 hours. 2 2 hours. hours. 2 hours, biro mo. Opo. Ay. Yan. Although may mga instances din na kahit sobrang init, may biglang bagsak ng malakas na ulan. Ayun. Kagaya kahapon sa Isabela, napakainit ang panahon. Then suddenly, bigla raw umulan ng thunderstorm. Natural yan pagka mainit ang panahon talaga. Opo. Umabagsak yan. Kailangan din. Pero hindi sa malawak na lugar yan. Minsan sa isang lang. Okay. Parang isang bayan lang po, tatawid doon. Minsan nga, maliit pa sa bayan eh. Talaga po? Maano lang, para lang bumagsak. Parang ganyan, oo. Marilis lang. Oh, okay po. At sa mga pangyayari nga pala, medyo nakaka-epekto rin. Ang exchange rate natin nasa 61 to a dollar, ha? Oh my God. Yeah, 61, 64. Almost malapit na. Magsi-62 na Grabe. Parang marami nang naghahanda. Kaya po pala hindi na ni Tata Bert. Inaantay niya ito maasin daw yan. Binabantayan ko yan. Meron tayong ilang na matagal ng panahon na ibinigay sa atin eh. Nakatago Oo. back to now. Yan. Ayan. Maganda pa. Antayin mo mag-90 daw. Naku, naman. Wag naman po. Kasi parang 10 years ago, European currency yung 62 no? Tata Bert. So meaning, ang European currency or euros is baka 70 na. Grabe. Taas. Ay. Sana naman medyo itong mga darating na mga araw gumanda-ganda naman ang mga balita na ating mababasa. Oo. May mga pangyayaring talagang makakagaang Yeah. at makakadagdag sa kanda ng buhay ng tao. Sa ngayon, so pare, yung mga balita, yung mga pangyayari, nakakadagdag ng problema po sa totoo lang. Yes.
Sumasabay po sa init ang panahon. Mm. Init ang ulo. Magandang topic ngayon ha. Kayo Yes. marami na bang naka... Yes. Madami na natapert. Bating ko lang po ang Uy. 6,000 nating viewers. Hello po, Ate Irene. Hi, Irene. Ma'am- Magsishare yan sila mamaya ng Yes. kanilang mga experience. Opo, please po. Mamita. Hello, Tita Helen. Hi, Helen. Tita Belen. Belensky. Yeah, Swiss Erlinda Omania. Hi. Si Ate Irene, sabi niya po, Mhm. rotational brownout. Yun na nga yun. Opo. Ingat po kayo dyan. And pag-prepare po kung alam niyo Oo, kung may ganun talaga. ano. Kuya Joseph, ay Saka sorry. yung ano nga rin pala, no, maganda rin lagi kayo ng tubig sa inyong Ah, no? Correct po. O wag umasa lang na may papatak na tubig lagi sa gripo ninyo. Yes. Hanggat maaari, meron kayong balde or whatever na nakareserba yung tubig in the Nakaipon. event na magkagipitan sa tubig. Walang dumalo na tubig sa inyong posit, at least meron kayong nakaipon. Yes. Ako ganyan ang ginagawa ko ngayon. Yeah. Okay po. Tama yun, Tata Vern. Mm. Ngayon po, sa amin, wala pong tubig. Mga 1 a.m. pa po babalik. Ay, ganun? Ay, ganun? Opo, Tata Bert. Kaya kung maaamoy niyo po ako ngayon, the joke lang. Naligo naman po. Ano pa po? Mga... Ano yun, lagi na Five? ganyan? Hindi naman Tata Bert. Parang Oo. halos, Yun madalas na po eh. ngayon, itong week na Yeah, to. yan ang sinasabi ko na Yes. magkakaroon talaga ng ganyan. Yes. So, kung habang marami kayong tubig, magandang patak, mag-ipon. Yeah. Mag-ipon. Tama po. Mm. Kaya may mga balde-balde na po kami Oo. doon. Yes. Tapos po, hello po, Kuya Joseph. Hi, Joseph. Ayan. Kamusta po kayo dyan, Kuya Joseph? Mm. For sure, mainit din dyan ngayon. Oo, Pangasinan, yes. Opo. Ate Nara, hello po. Hi, Nars. Ayan. Di ba po, papasok pa lang po sa trabaho. Sa ating online. Ayan. Kamusta, Tata Bert? Ikaw, for the past days? Eh, okay naman. Mm. Eh, napakaganda na talaga ng mga nakaraang araw ko. Then suddenly, yung pangyayari sa Senate ngayon ang nakabuisit. Talaga naman. Pero, tama yung Tata Bert, kasi kung hindi ka nag-react, kung insensitibo ka, at hindi ka paggalit o inis, hindi na po namin alam kung ano pa ba ang, di ba? Totoo. Hindi po Obvious na obvious, kitang-kita naman. correct. Eh, scripted eh. Cut! Hindi lang magandang director eh. Yun, Yung Tata problema Bert. eh. Scripted talaga. Kala po nung isang aktor nasa pelikula pa rin siya eh. Yun, bino mo kasama pa siya. Oo nga po. Siya pa naghatid. Galing, di Siya ba? pa nagtakas. Ayan ang problema ngayon. May mga kaso kayong kahaharapin. Correct. Ayan. Aiding and abetting a fugitive. Oh. Dinadagdagan nilang po ang ano nyo. Naku po. Imbis na walang problema, lagay pa kayo ng problema sa sarili ninyo. Ay, ako. Nakakalungkot kasi share ko lang to Tata Bert. Mm. May nabasa po ako sa Philippine Star kahapon. Hindi ko alam specific details pero kailan po ba nangyari yung Monday po ba yun? Yung may hearing po muna, yung nag-voting po, change ng Senate President. Monday po yun, no, Tata Bert? Parang Monday po yun, tama. So, nung Monday, meron pong mga nakascheduled na farmers, not sure po kung saan pong galing probinsya, Tata Bert. Kasi didiscuss sila something about agriculture, sustainability, paano makakatulong sa farmers. So, scheduled na po yun. Alam ko sa Senate yung discussion na yun. So, ang storya po nun, ang dami na lang inayos sa schedule, lalo ng mga farmer. Una, bumahi sila. Pangalawa, syempre, may mga anak sila, hinanapan nila kung sino yung mga magbabantay sa mga anak nila, sa mga asawa nila. Pangatlo, yung pamasahing inipon nila. Pagdating nila ng Senate nung Lunes, tsaka nila nalaman na cancel. Kita mo na. Wala man lang advance na mensahe na gano'n ang mangyayari. So, nakikita niyo po kung Yan. doon yung makikita, ano ba talagang binibigyan ng importansya ng mga pinuno natin? Kita nyo, inuna pa yung away, inuna pa yung, ang dami mas importanteng bagay na dapat yung, yun lang, nalungkot ako tatabi, naalala kita kasi, Yeah, totoo. Talagang pro-farmers ako. Tsaka isa pa, meron namang supposedly department ng gobyerno
na dapat nag-handle niya. Yes. Kahit na may gulo sa ibang mga dapat ibang department siya. Kasi kasuhin niya, pwede naman Correct po. Pwede naman. Mm. Kung yung venue na supposedly doon sila dapat pag-usap-usap, may nangyaring gulo, ilipat. Pwede Ano naman. po? Tama yun. Although magdadagdag ng oras, at least hindi man lang sana masayang yung araw, yung oras, at yung ginastos ng mga farmers na ito. Yes. Lalo na tatapert na nag-iba sila ng mga posisyon sa Senate, di ba? So, syempre, may mga minority na, let's say, for example, Senator Kikos for Agriculture, Senator Gomes for Education, nawala na yung privilege nila. Pero marami na silang na-build na umpisahan. Di ba? So, wala namang problema kung papalit kayong lahat, magbobotohan kayo, pero be sure na maitutuloy nyo na impundar na nila. Diba? So, ayun po, isip-isip. Yun ang naman po, reminder para hindi natin makalimutan na kung sino ba talagang inuuna nila. Yan. Okay. From Ate Irene po, nag-comment. Nadinig ko lang balita, Anje, tungkol sa mga magsasaka. Naalala ko si Tata Bertie, ang kako magre-react siya. Oo, totoo yun. Totoo yun. Yes po. Tanong ko lang, ilang farmers ang pumunta dyan sa... Hindi ko na nabasa at tinita kung ilan. Pero, Either isang grupo, association ng mga Opo, farmers o whatever, possible. confederation ng mga association ng farmers, pwedeng gano'n eh. Hindi ko nakita yung Opo. tungkol doon. Mabutit nakita ni Andre. may time and effort. Ay, ako po. Ayan. Hello po, Miss Evelyn Ikban. Ba, Hi. medyo bago Kumusta pa kayo? Miss Henedina Riazo. Good evening po. Kilala ko yan. Yes. And Ate Gina, ayan. Ay, Gina, naku, magsishare yan ang Yes. kanyang experience. Yes. Ay, Gina, kumusta dyan? Opo. Palit po tayo ng padala ka po dito ng hangin. Yes, ayan, Ate Gina. Yan, excited ako, Tata Bert. Uy, Marami-rami oo. na. Mm-mm. So, ang ating topic ngayon is Where God Met Me. Saan ba ako nakilala? ng Meron ba? Diyos? Ikaw muna, makapagmuna ng... Sige, Tata Bert. Pero daanin ko muna sa parang introduction. Okay. Introduction. Yan. On the first day, charot, God created. Hindi. Pag nakita natin kasi yung pagtinanong where God met me, or when God met me, why God met me, yung, kumbaga, usually, pag nagtanong ka sa mga bata, saan ka nakilala ng Diyos? O saan mo nakilala ang Diyos? Pwedeng vice versa. Siyempre, sasagutin nila sa simbahan. Diba? Kasi, yun yung practice natin. Simulan mga bata tayo. Para sa mga Katoliko po at Kristiyano. Pero, hindi parate sa simbahan natin nakikilala. At hindi rin parate tuwing bata tayo. Minsan, habang bata tayo, ginagawa lang natin dahil yun ay tinuro at tradisyon. Pero habang tayo tumatanda, gusto natin talaga makita kung nasaan ba talaga ang Diyos. Yes. Diba? So, yun pala, pwede natin siya makilala sa iba't ibang klaseng uri. Pero, mas madalas mo siyang nakikita sa lugar na kung saan ikay kailangan ng tulong niya. Pag kailangan ng tulong niya, pag ikaw ay nawawala, hindi lang sa lugar, literal, kundi sa buhay mo, na parang di mo na alam anong gagawin mo, anong purpose mo, may kabuluhan pa ba? Pwedeng makita mo siya na nagkasakit ka, dun mo siya nakita. So, marami siyang pwede tatabert. At yun yung gusto natin mapag-usapan at mag-share sila. Kasi, nakaka-inspire, lalo na sa mga taong di natin alam sa isang episode na to, meron tayong matutulungan na kahit isa na, ay, pwede pala yun. May mga moments po palang ganyan. Yes po. Actually, nakalakihan na natin yan na ang Diyos, sinasabi nila, nasa heaven. Yes. No, yan ang mga paliwanag sa atin, mga teacher. Mga magulang natin, mga teacher, minsan yung mga kaparian, ganyan. At saka may mga nalalaman puno sa religion. Na sinasabi nila na ang Diyos ay nasa heaven. And then suddenly, may mga binabanggit sa Bible na ang Diyos ay nasa atin po. Ganda. Sinabi, ito lang, pagbaba ni Jesus, sinabi niya, the kingdom of God is within each and every one of us. Yes. God is in each and every one of us. So, kaya may mga milagro nangyayari eh. Actually,
yung mga milagro o yung mga pangyayari na kaiba sa buhay ng isang tao, nagmamanifest lang ang Diyos na nandiyan siya. Nandiyan siya, hindi siya humihiwalay. Kundi yung tao lang mismo ang nakakalimot. Lumalayo. Yes. Yung tao mismo ang lumalayo ang kanyang sarili. Tama yung sabi ni Miss Linda. Yes. Inilalayo niya ang sarili niya sa isang katotohanan. Yes. Na ang Diyos, andyan lang. Mm. Hindi mo nga katabi eh. Nagdudoon na sa sarili mo eh. Amen. Yan ang ano. Ganda no? Mm. Opo. Actually, yung ganyang ano na yan, na, ano ba yun? Nagkaroon na rin ako ng kaalaman. O, nabatid ko rin tungkol sa bagay na yun. Sa kababasa natin ng mga Bible verses, ng mga ganyan. Doon ko na unawaan eh, mga sinasabi na ganyan na yan eh. Oo nga pala, tama rin naman eh. May mga instances kasi, may mga pangyayari sa buhay natin na hiling tayo ng hiling, dasal tayo ng dasal sa Diyos. Pero andyan lang naman pala siya. At ang Diyos, hindi tutulong ng basta-basta. Tutulong siya pagka inailangan talaga. Yung may talagang dahilan. Yung may talagang magandang dahilan. Para may pakita sa iyo yung mystery ng Diyos, kung paano nagmimilagro ang Diyos, at kung paano niya maipaalam sa iyo yung presence niya. Ano lang. Ayun. Siguro ako, Tata Bert, mag-share ako. Oo, sige. Yan. Kasi nung una kaming napadpad po dito sa healing center. Napadpad ah. Opo, napadpad. At napudpud na. Dahil marami na rin pong dati pinapaniwala ni Mama at ni Papa. Mga talagang pinuntahan na pong manggagamot, gano'n. Pero yeah. yung pinakalas kasi, niloko po kami, may scam sa pera, ganyan. Opo. Tapos, kaya nung ito pong nalaman ko, ako po, very skeptic na kasi, naku mama, ito na naman, saka na naman pupunta. Pero yung sa akin, yung kakaiba kasi, nung nalaman namin na libre, di ba? Siya pa nagpapakain. Sa kabila pa po yun eh. Tapos, so may pakain pa, may merienda pa nga sa, di ba parang may morning, may hapon pa. Tapos, naghahatid pa ng mga pasyente, yung volunteers dati, yung kaya pa ng energy, yung ating mga Totoo. Di ba po, maabot pa po door to door sa bahay. Sabi Hanggang ko pa, Marikina pa minsan yan. Hanggang Marikina pa tama yan. po. Dahil pati ako nasa Cubao noon eh. Cubao ka ba na Oo, sa Cubao ako nakatira noon eh. Di ba, daan sa Cubao nyo, ba na ako ng Cubao. Ganun. From Marikina. Tagal pala, yun. So sabi ko, baka kaiba to, tsaka hindi niya pinipilit mag-donate ang mga pasyente. So yun, then nung umpisa na, yung nakikita ko na yung ginagawa na very selfless. Yun, sabi ko, isa sa mga lugar na nandun ng Diyos, hindi dahil ito yung healing center, kasama rin, pero yung lugar na parang communal sa lahat na iisa yung paniniwala nila at iisa yung ginagawa nila ng yung sakripisyo, yung pagbigay ng oras, yun talaga, Tata Bird. Sabi ko, doon ko rin natutunan, kasi syempre lumaki nga tayo na mention Tata Bird, heaven. So napipicture ko na pag, yung pag makikilala mo yung Diyos, puro white, ganyan, may clouds, may heart, may kumakantang ganun. Tapos, yun yung gino-joke listener na, anong gagawin ko doon? Pag ako, Boring nga ako sabi niya. which makes sense po. Kasi, nandun siya, pero naiwan tayo dito. Kaya, di ba sabi nga niya, mas gugustuhin na niyang tayo yung nandun. Or, dito na lang, magpapaiwan siya kasama tayo. Totoo yan. So, doon ko na-realize na, heaven sa Bible is something na tinake lang natin siguro in general, literal na gano'n yung itsura. Pero, dinidescribe siya ni Lord na may peace, may ano. So, yun yung makikita mo na, di ba kapag ang dalawang tao nagpatawad sa isa't isa, may peace. Kapag ang dalawang tao, isang pamilya, isang grupo, Two or more nagtutulungan. people, yan, Yes, nag-uusap tama. na, nagtutulungan, and they are talking about God, about God's miracle. That's what you call church. Yes. Agree. Church na yun. Yun yung simba. So, hindi naman pala siya yung lugar na palamuti, Oo. mga bulaklak. Talagang nafe-feel mo yung, basta nafe-feel mo na, pag activities, pag healing, ramdam mo na, ang saya-saya dito.
Totoo. Diba? Hindi mo, yun nga, hindi ko na mag-describe, pero yung parang, hindi mo siya mahanap sa iba yung saya, yung hindi makatahimikan, kaingayan na Oo. ako di ba? So, yun yung una sa akin, Tata Bert, yung dito talaga na nakaramdam ka ng pamilya, Yan. yung mga konting chismis para masaya. Alam mo yun? Hindi, pero Yung mamawala. totoong tao yun, totoong sitwasyon. Hindi yung keme lang pretend, the great pretender. No. Mga ganon. Yeah, diba? So doon tayo kasi training ni Senyor. Ayan. Actually, maraming naipaliwanag sa atin si Senyor at marami siyang hindi lang paliwanag Opo. Talagang may mga experience, may mga instances, lalo na sa mga pasyente. Yes. Yung mga milagrong naganap sa pasyente, yung mga instantaneous na kagalingan kagad ng pasyente, biro mo, ang isang pasyente, hindi makalakad. Then suddenly, nagsasalita na. Uy! Galing talaga. Yun ang Hindi, joke lang po. Hindi po makalakad. Then suddenly, ginabot ni Senyor, naglalakad na po, umuwi pong naglalakad na. Oh. Pinatawa ko lang kayo. Yeah. Galing nun. Galing mo dun sa'yo. Marami pong ganyan. Yes. Na yung karamdaman ng pasyente na akala nila hopeless na, wala na. Isa, one case in point yung kay, si Olive. Yes. Oh, si Olive. Anong klaseng cancer yung biro mo? Cancer of the ovary, nagmetastasis na sa baga, then sa buto. Oh. Biro mo yung milagro na hindi na tinanggihan na po siya ng mga doktor ng mga ospital Hindi na, sinabi na sa kanya na wala na talaga. Then suddenly, nabalitaan niya yung healing dito sa center. Oh. Ang sa kanila, dalahin na rito. Masasabi natin nagbaka sakali sila. Opo. Pero yung baka sakali nilang iyon, nagpilo. Yes. Kita nyo naman ano yung gumaling. Ang tawag ko nga dyan three-tiered miracle. Oh. O three-tiered miracles ang tawag dyan. Bakit ganon? Una, gumaling yung cancer niya. Yung tatlong cancer niya na yun, ovary, lungs, and bone. Then suddenly, dahil nga sa sakit niya na yon, binomba na siya ng chemo radiation. So wala na, sira na yung kanyang matris Yung kanyang ovary sira na. Maniwala po ba kayo na muling nabuo yung ovary niya? Pangalawang milagro yan. Oh. Ano yung pangatlong milagro? Nagbuntis siya Yan. ng isang magandang bata. Kaya, three-tiered miracles ang tawag ko dyan. Bihiro mo yun, sunod-sunod yun. Talagang ang Diyos kasi, pag nagmilagro, perfect. Yes. At si Olive, ibinalik ang pagiging perfecto niyang babae. Oh. Dahil nagbubuntis Tama po. Yun. Grabe. Kaya yan ang isang halimbawang matatawag natin ng mga milagro. Kung paano mo ma-experience ang Diyos. Yes. Grabe, no? Oo. Kay Ate Olive talaga yung... Talaga up to now, maraming kilala doon sa lugar nila. Ito lang, may pupunta dito na mag-ina Alam nila, pag si Olive, kapitbahay nila kilala na. Sinasabi nila na totoo nangyari. Opo. Diba? Paano nyo Ay, ako. Kaya, tuloy. Mag-share din po kayo ha. Pero tama yung mga sinabi ni Tata Bert. Ayan. Sige pa. Ang sa akin naman, personally, nangyari ito noong wala pa ako dito sa center. Yung sinasabi ko, nakatira pa ako sa Cubao. Yung mga early years na iyon, patawid ako ng kalye. Huminto ako sa gitna dahil alam ko may dumarating na isang van. Yung van, nung makita ko, nag-slow down. Okay po. Talagang nagtatagkaan kami ng van, pero talagang pinagbibigyan ako ng nung van na yun na makatawid. So tatawid ako, suddenly may blind side. Ay! Yung kanan parte ng van, may biglang bumulusok na ganyan na sasakyan. Sa totoo lang, sakit talaga, hagip ako nung na yun Pero I don't know kung bakit lumipad ako from there, pabalik doon sa pinanggalingan kong Ang dami nagtaka noon. Bumalik ka dun sa pinagtawin. Parang lumipad, parang may bumuhat sa akin.
Papunta doon, pabalik doon sa sidewalk. Oh. Ang dami nakakita noon. 8 o'clock ng gabi yun. Sabi, ayan, lumipad ka, bakit lumipad mo pala patalikod? Kasi hindi po dapat pag ganon, di ba? Paatras nga. Paatras ka dapat. Oo. Pero pakanan? May bumuhat nga. Yun. I'm sure merong bumuhat. Ang dami nagtak, pati yung driver eh. Passenger jeep niya yun eh. Pati yung driver eh, nung huminto siya, nagtaka, kala niya talaga, nadali ako eh. Oo. Nagulat siya? Wala na siya sa harap. Nandun siya sa kapila. Yun ang isa. Yan ang isang instance na na-meet ko ang Diyos. Nung ma-save ako doon sa ano na yun. Yun. Sabi nga nung iba, kala nila, talagang hagip ako. Either may nangyari sa katawan ko, namatay ako. Opo. Something like that. Ang mabilis yung ano, takbo ng Opo. sasakyan eh. Tapos wala ka rin pong injury. Wala. Wala. Yun ang, di ba? Yun ang, magtataka ka po talaga. Takala ko. Magandang tapos nagkakagulo na yung ano doon sa ano, Opo. kala nila, nadali ako doon. Parang ka Isa yun, nag-teleport. kako. Grabe. Yan, yun ang isang masasabi Sige. kong na-meet ko ang Diyos doon sa ano niya. Grabe. Ngayon. Tsaka hindi mo pa oras sa Taver. Siguro nga. Hindi pa talaga. Kasi yun yung parang pwedeng awakening mo ng time na yun. Tapos biglang, di ba sabi po, way before sa center. O, bago pa rito yun eh. Then mga ilang months after yung insidente na yun nga, may mga nabasa na ako tungkol kay senior sa magazine, sa newspaper. Okay. At narinig ko kay Jimmy Ikaw ko, kay Mr. Ikaw ko. Kaya yun, hinanap namin ito ng lugar ng misis ko noon. Yun. Talagang i-lead ka niya dun sa, ano, sasagasan ka muna. Pero, hindi. Totoo, yun yung mga moments na gano'n, di ba? Yung medyo may mangyayari talaga. Tapos, biglang, dito ka niya pinapapunta. Merong, merong isang, Sige po, ay, yes po. yung experience mo, Ayan, si Miss Linda. Ano yung ding ano? it's up to you kung ano yung magandang experience na babanggitin mo. Madami na rin po. Marami, no? Pero ayaw niya magsabi, no? Marami po, pero ayaw mo daw po magsabi. Hindi kasi yung ano, yung nakausap ko ang Diyos. Yung kay senior, pero di ko alam na siya. Ayun. Kasi nga sabi niya, Linda, halika mo na. Ano mo nga ito? Ano ba ito? Mike at Linda, para marinig ka po nila. Sige po, Sige tsaka na ka. lang po. So, kahit na nakaano ka dyan. Maganda experience mo kasi na yan, kaya Si ganyan. Miss, Ay, oo. yan. Kasi sabi nga sa akin ng senior, Linda, halika nga. Walisan mo nga itong office ko. Sige lang. Tapos mamaya, nasa computer siya. Opo. Tapos sabi niya, di nasa computer siya. Sabi niya, Linda, kunin mo nga yung yung t-shirt na may manawag. Ano lang ang boses niya yung malumaya lang. Eko, sige po. Umalis na ako. Nakuha ko na. Sabi ko, madam, yung daw t-shirt ni senior na may manawag, dala-dala ko na. Tapos ako, senior, ito na po. Nangulot siya, kaya sabi niya, ngayon ko palang papakuha sa iyo yan. Nakuha ko na. Senior, ang gaba, aalis na ako dito. Siguro that early, ulyado na si senior. Hindi, sabi niya, Linda, hindi ako kausap. Yeah, totoo. Yun nga yun. Yun isa. Isa lang yan, marami. Opo, sa tagal po ni Miss Linda. Maganda sana yun, na-meet mo si Jesus eh. Ay, opo. Oo, hindi ba naman ano mo lang yung scenario, Yes. then, oo. Huwag mo na pangalanan na, Opo. sabihin mo na lang na may babae ka na, ganun-ganun. Opo. Kasi ko, Tago natin sa pangalan. Maganda kasi yun eh, maganda. Yes. Kaya pinipilit ko po si Linda, ang ganda ng experience, ano yun. Yung ano niya na yun. sige. Yan po. Kasi dinadala ko po yun araw-araw. Parang kasi good reminder po yan. Opo. Sige. High school pa lang kasi ako noon. May babae akong kaibigan ba? Kaibigan po. Oo, sige. Sige, kaibigan na lang. Aha.
Wala mapangyayari yun. Ano ba? Kasi may nangyari pong parang aksidente. Yun, di sige. Parang nagalit ako noon. Opo. Nagalit ako noon sa kanya. So parang... Doon sa babae, nagalit ka. Oo. Parang talagang inintensyon ko talaga na mahulog siya. Pero buntis siya noon. Yan. Ihulog sa hagdanan. Itinulak sa hagdanan. Sinihagdanan kami pala. Tapos buntis pa, no? Mhm. Di yun. Kaya ilang araw, di ko natanda ha. Basta high school pa lang ako noon, may napanaginipan ako. Yung si Jesus Christ naglalakad sa, yung may daldala siyang Cross. cross. Mm. Oo, kasi papako na siya eh. Sabi ko, bakit ganito ito? Bakit ginaganito nila ang taong ito? Ay, hindi mo, wala kang idea Hindi ko noon kilala. na si Jesus yun. Kilala. Sa panaginip eh, panaginip Panaginip niya. siya kilala eh. Tapos yun. Di pumunta ako sa may unahan. Di ako makasingit. Ang daming tao. Sigaw ko sila. Hindi ko alam kung anong sinisigaw nila. Basta galit na galit sila. Di pumunta ako sa yung bago, malayo pa siya para makita ko. Di nakasingit ako. Tapos nung pumunta na sa akin sa may tapat ko, awang-awa ako sa kanya. Alam mo, bigla siya nadapa. Tapos yun, lumingon lang siya sa akin, pero yung mata niya, grabe ang grabe ang... Nakatingin siya, para bang may sinasabi. Hindi, talagang tagos na Tagos. Oo. sa Tapos ako na lang sabi ko, naalala ko yung pangyayaring yun. Doon sa babae, na Oo. tinulak niya. Na parang dinadagdagan ang pahirap ko. Yun. Sabi ni Jesus yun. Na-realize ko lang, kasi Na ganun, pagka si Jesus pala yun, nakita ko ang mukha. So ngayon, nakita ko ang mukha niya. Kita mo yun. At napalad ka, nakita mo talaga. Bihira yung ganun eh. Kita niyo yun? Pero, yun. Magandang kaya nga gusto ko marinig sa i-share niya yung Yes. tungkol sa bagay na yun eh. Opo. Hindi naman kinakailangan na mag-specific eh. Opo. Hindi naman. Basta yung pangyayari, may mo lang, malaking bagay yun eh. Isa sa nung kinikwento niya yan, sigurado ako noon, nung panahon na yun, nandoon siya. Tama po. Tama din, Tata Bert. Marating Mm. ko. Nung panahon na yun, nandoon siya. At ni-remind siya yung pangyayari na yun na Grabe. pag nakakagawa siya na hindi maganda towards Yun. others, Yes. nakakadagdag yun sa pasanin o sa pinapasang cross ni Jesus. At ganun din po tayo. Pag may tayo, ngayon, pag may nagagawa tayong hindi maganda sa ating kapwa, na kagad tayo yung humingi ng tawad. Yes. Dahil pag hindi tayo humihingi ng tawad, nakakadagdag po sa dalahin ni Kristo yun. Nakakadagdag sa bigat na daladala ng Diyos. Ganun yun eh. Although Diyos siya, still, yung pagpapakita niya na hirap na dinaranas niya, sana naman huwag ganun. At makakatulong kung tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, nagsisisi tayo. Binabawi natin yung mga nagawa natin. Ganun. Tama. Thank you, Miss Linda. Sa Sige po. Kasi Yan, nakita niyo ng gadaan na isi-share. Yes. Kasi nga, matagal ko na-realize na si Jesus yun. Kasi yung Jesus na nakikita ko, hindi po yun ang mukha niya. Yun, kita mo na. oh. Talagang ako dito. Sabi Ah. ko, sino ba ibang nag-ano ng gusto na si Jesus? Oh my God, si Jesus. Dito, nasanay na kasi tayo na ang nakikita natin picture ni Jesus, yung parang medyo Caucasian ang look. Yes. Di ba? Opo. Oo. Tama. Kung tutuusin, kung titignan mo yung mga Jew noon, hindi naman Caucasian ang ano nila eh. Hindi po. More on light brown, Light brown. ganyan, yung ano nila noon. Nakita na ko siya. Kaya yung nakita ni Linda na talaga, yun. Grabe. Hindi pala. Sinabi ko po yung kay Senyor. Yung magtilos. Senyor, hindi mo po yung mukha ni Jesus. Oh. Ano? Brown. Tapos ang gulo ng buhok. Ano pa? Tinatanong niya po. Yun. Tagal, mapapanalo na. Grabe. Grabe, tagal. Ano ba ako? High school pa lang ako. Grabe.
Oh, high school pa pala si Wesley. So, yun po, kaya gusto namin yung storya na yun, kami ni Tata Bert, kasi pinapaalala sa'yo una, na yun, tama yung sinabi ni Tata Bert, na yung pag gumawa ka ng masama, tsaka pangalawa, yung parang ano po, ay sorry po, nawawala po. Thank you po, Ate Rose. Yung lahat ng aral niya, parang na-summarize nun. Oo, Tata Bert, na tama. parang, basta, parang pag nakasakit, ako recently nakasakit ako, may nagawa ako, may nasabi ako hindi maganda, biglang oh my gosh. Totoo. Hindi, dumagdag na naman ako sa pasanin. Kaya Ikaw, di ba, kahit ikaw, opo. napipil mo, dumagdag ka na naman sa pasanin, Oo, o. Yan Tata Bert. Kaya biglang, kaya maintindihan mo, kaya tinuturuan niya tayong patawarin kahit Yeah, kaaway yeah. mo. Yun yung ano, yan o, pumataas pa yung balan eh. Kahit nakagawa ng mali, kasi kakarguhin niya pa rin yung, ay, grabe. Parang, mafe-feel bad ka na, naku, hindi pwede. So, yun. Thank you, Miss Linda. Yan talaga isa sa mga, hindi ko yan makakalimutan yung kwento na Oo. yan. Napakaganda nga, kaya nagmahali talaga may sharing ng mga uli na experience, no? Dahil punong-puno ng ano yan eh. Aral yan, punong-puno ng tungkol sa Diyos. Ay, grabe. At madami pa, naku po. Ayan. Pero dahil dyan, ayan, merong awit si Tata Bert na alay niya po sa atin. Ito po Tata Bert yung una po. Ayan. So, ito yung pakiramdam ni Tata Bert. Yan. When he met God. Palakpakan naman po natin si Tata Bert. Life is not all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me,
your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Thank you. Thank you, Tata Bert. Yan. Ganda-gandang po ng kanta na yan. Thank you po. Ay, sige po. Ay, nag-comment po si Ate Gina. Sabi po ni Ate Gina, ako po halos same po kay Tita Linda. I met God sa panaginip din po. Halos 3 times na po. Wow. Grabe. Yun. Yun ang isa sa mga, usually po, no, ano po talaga, sa panaginip po natin siya na kikita o Siya nagpaparamdam talaga yan. yes, totoo po. Maraming paraan para paramdaman ka ng Diyos. Yeah. No? Minsan suddenly, out of the blue, hindi mo alam, meron kang kahaharapin pala na pagsubok. Then suddenly, may bigla na lang papasok na idea sa iyo kung paano haharapin yung pagsubok. Yes. totoo. Nangyayari, di ba? I have been telling you, minsan pag nag-brisk walking ako, Ay, opo, Tata Bert. oh, may iniisip ako na isang bagay na hindi ko malaman paano ko i-resolve. Dahil sa pag-alone, no? Habang naglalakad ako doing my brisk walking, suddenly may mga ideas, may mga informations na papasok sa isip ko. Yun. Yan ang isang way kung paano po nagsasend ng kanyang mensahe ang Diyos sa atin. Yeah. Tama po, Tata Bert. Mm. Meron po ako dalawa, Tata Bert. Uy. Medyo very recent to. Yung una, 2024, parang the week na, di ko alam, parang nagme-meditate ako. Hindi po kasi ako, paano ko ba sabihin? Hindi sila usually nagpapakita sa akin. Spiritual, elemental, hindi po. Oo. Pero nung time na, hindi ko maintindihan ba't nung araw na yun, nagme-meditate ako. Kasi pipray po ako bago mag-work. Since nakakatulog na ako bago mag-work. Tapos, nakita ko, though hindi si God, si Mama Mary, si Our Lady of Manawag po. As in, nakita ko po siyang very clear na Yun. nagpakita siya sa akin. Sabi ko, Mama Mary, hindi pa po ako ready. Huwag po muna. Angelica, hindi. As in, yun lang po, very quick, pero very clear. Hindi ko po maintindihan kasi nga, hindi naman ako yung nagpapakita sa akin. Hindi siya normal. So, sige po, parang as turo ni Senyor, antayin mo kung may mensahe, huwag mong bigyan agad na parang, ala, may ano. Basta meron yan, dadating yan. 2 days after, nalaman ko na, ako pa, kaya siguro nagpakita sa akin si Mama Mary kasi ako pa pala ang magsisimbang gabi noon. Kasi yun yung umalis po si Senyor. Hindi ko po siya naintindihan talaga. Kasi yun nga, parang wala mo, Mary, you're sure? Ako? May ganun. Yung parang hindi ko deserve. Ang alam ko lang si Senyor yan, Tata Bert. Pero, bakit po ako? Yung parang ganun yung feeling ko. Doon ko na po naintindihan. Kaya, tapos nung unang gabi ng simbang gabi, nakita ko siya ulit dun sa may gate po. Oo, sabi mo na alata ka. Yes, Ate Linda. At yung mga panahon na yun, no, Grabe. ini-expect ni Senyor na ako ang mag-ano niyan eh. Yes. Kasi syempre po, Ini-expect Tata ni Bert. Senyor eh. Pero I don't know, no, kung mas inisip ko na ibigay sa iyo yung pagkakataon na yun. Pwede, Tata Oo, Bert. ganun ang ano eh. Opo. Eh, nakikinig ako ng ano mo mga sinasabi. Maganda yung mga paliwanag mo. Totoo lang. Grabe po. Ay, po. Grabe, thank you. Kay Lord talagang credit. Kaya nung, Narinig ko Opo. nga rin kay Senyor no, ano, parang may binanggit. No? Isa, naisip ko lang ha. ako, Parang may tanong siya na yun. Bakit hindi tinulungan si Ate? Parang gano'n. Doon sa pagpapaliwanag, something like that eh.
Parang gano'n eh. Naisip ko lang na parang tinatanong ako ni Senyor ng gano'n na ano. Opo. Pero mas ginusto ko talaga na yung pagkakataon na yung bigay niya. Ay, thank you po, Tata Bert. Though yun, hindi ko naman alam paano gagawin and all, pero kasi parang when God calls you, Yes, correct. parang mafe-feel mo na lang siya, parang gano'n. Kaya, tapos yun nga, yung nakita ko sa may gate, tapos bigla ko na-realize, yun nga, actually inisip ko nga rin, Tata Bert, di ba dapat si Tata Bert to? Kasi siya yung mas proficient sa mga ganyan. Pero, kasi you had another role sa lecture. Sa lecture, yun. Totoo. Kaya Parang, parang, ko lang, Opo. nung makita ko si Mama Mary, yun ba nakaganyan? Yan, no? opo, parang yung nandyan po siya yung sa baba po, yung sa gitna, yun na yun po. Yun. Hindi siya gumagawa siya, no, as in ganun lang. As in, Kaya sila, opo, yun. Tapos, ano pa po ba? Mayroon, meditation po ulit. Parang, actually, hindi po meditation, nakakatulog. yun. Opo, sabi ko, may bumulong sa akin. Nakalimutan ko na yung word. May bumulong. Ang weird ng word. Di ko, never ko narinig. Sinearch ko. Sorry po, nakalimutan ko na yung word. Pero alam ko, nag-usap kami Tata Bert. Tapos, in-AI ko po. Sinearch ko sa Google. Ano siya, yung the fig tree siya in Hebrew word. Sabi ko, oh my God! As in yung bulong niya parang, Resorts World Manila. Ganon. Ganon kalinaw. Kasi, masasearch ko rinig ko siya. Sabi ko, ano meron sa fig tree? Ganon. Tapos, kinabukasan, may nakita pong video sa TikTok about the fig tree, how it connects kay Jesus. Yeah, totoo. Yung time na yun, chinat ko agad si Tata Bert. Ay, Tata Bert, ito yung topic natin sa Friday. Tapos, ayun na, parang gusto ni Lord na pag-usapan natin Yung big tree. Opo. Sabi ko nga, baka pig. Ako ba Lord? Pig? pero, grabe. First time ko nakarinig ng ibang lengguwahe. Kaya, hindi mo masisi na hindi ako nag-iimbento. Kasi, sinearch ko kaagad Kaya, yung chat ko kay Tata Bert, all capital yun. Tata Bert, may kukwento ko sa'yo. Dahil yung mabigat kasi yung istorya ng pig tree. Okay. Kala mo babasahin mo ganun-ganun lang. Nagutom si Jesus, kaya walang bunga yung pig tree, kaya kinurse niya. No, Opo. hindi lang ganun kasimple ang ibig sabihin. May malalim na ibig sabihin po yan. Napakahaba, kaya siguro some other time, sa papaliwanag po naman sa inyo paano ibig sabihin ng ano na yun. Yes. Ang fig tree sa Hebrew is tina. Tin. Tina, gano'n. Opo. Pero parang meron pa pong isa. Parang, hindi ko na po maalala. Hanapin ko sa chat. Opo. Pati na birthday ko, yun din po yung panahon na yun. Birthday ko yung kunento ko po sa inyo. Si Ate Ginay po. Yeah! Thank you, Ate Ginay. Unang pagkakataon po, pinakita sa akin ang mundo. Pero parang galing sa delubyo kasi nanggaling muna sa gera. Tapos may mga sakuna pong nangyari after ng gera. Madilim ang kapaligiran ng mundo at iilan lang ang nakaligtas. Sabi ko sa kanya, bakit ko nakikita yon at ano po ang pwede kong gawin? Sabi niya, siguro po ng Diyos, sabi niya kailangan ipakalat ang salita ng Diyos at babala lang yung pinakita niya sa akin. Pero hindi ako makatingin ng direkta sa kanya kasi sobrang liwanag at init ng pakiramdam. Parang malulusaw po ako pagtitingin ako sa kanya. Kaya nakikinig lang ako sa sinasabi niya. Yung second po na pangyayari, parang nasa langit ako. Tapos narinig ko ulit boses ni God, pero may mga anghel po doon. Ang sabi po niya sa akin, di ko pa oras. Di pa yan ang tamang panahon noon. Kailangan ko pa manatili dito sa mundo kasi di pa tapos ang misyon ko. Tinanong ko po siya, ano po ba ang misyon ko? Sabi niya lang, malalaman mo din yun sa tamang oras. Tapos, pinapasok po ako sa isang pintuan. Tapos, nagising na ako. Buntis po ako nun sa bunso ko. Alam mong Diyos talaga kasi malalaman mo sa tamang oras. Hindi niya talaga sasagutin niya. Ay, thank you, Ate Gina. Ganda po. Kayo po ba na iba dyan? Mag-share kayo ng napakaganda kasi ng mga sinishare natin, mga pangyayari sa buhay natin na may connection po sa Diyos, no? Nakakapagbigay ng inspiration, nakakapagbigay ng lakas ng loob po sa iba yan. Yan.
Ay, si Ate Ross. Oo. Ate Ross. Oh, sige na. Pero madami-dami rin yan. Oo, marami yan. Ayan. Dami. Ay, naku po. Ay, ayun. Ready ka pa, Tata Bert, sa isang pong kanta? Oh, pwede. Sige. Yan. Awit mo na si Tata Bert. Habang kayo po, mag-isip po kayo ng share niyo sa amin. Thank you, Ate Gina. Ang ganda no. Ano po ba ang next natin, Tata Bert? Okay. Ito pa. Yan. Palakpakan naman po natin si Tata Bert. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burning, that I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
more than I can be. You raise me up to more than I can be. Thank you. Yes, ganda, Tata Bert. Ayan po. Kayo po, wala po kayong madadagdag na i-share? Yung Ikaw masashare po. ko naman Yan. sa akin, no? Sige po. Matagal-tagal na rin yun, pero healing day din. Mm. Merong isang matanda na babae na nakaupo sa harap. Nagsabi kay Senyor, Senyor, pwede po bang makuna ng picture si Ama? Yung picture kasi ni Ama na dyan sa office ni Senyor yun eh. Opo. Pwede po bang makuwaan para meron po kong kopya ng picture ni Ama? Mm. Nag-isip si Senyor ng ganyan. Pumasok muna si Senyor. Mamaya lumabas. O sige po, bigay niyo po yung camera ninyo kay Tata Bert. Opo. Ako ang pinapakuha ng Senyor. So akit ako, dala-dala ko yung camera ng Opo. matanda. Akit ako, pumunta sa kwarto ni Senyor. Nagpaalam naman ako. Kukunan ko daw po kayo ng picture. Mm. Sabi ko daw sa Picture. picture ni Ama. Kinunan ko. Nung kinukunan ko yun, talagang nakapokus ng ganyan, no? Kunan ko yung picture. Nung pinindot ko, parang may sumabog. Sabi ka, bigla akong ganyan ako. Parang may hangin din, Tata Bert. Yung Ay, yung liwanag. Yung liwanag. Ganun. Oh. Ano ko, kinuha ko eh. Ginunan ko ng picture, ganun eh. Opo. Hindi na binabago kasi. Sino? Ayaw ata pumayag ni, Opo. dahil yung kinukunan ko, Grabe biglang naman. kumanyan eh. Opo. Ang sabi ni Senyor. nakuna ng picture yung biglang ganun na yun. Oh. Hiningi ko yung kopya, ayaw ng matanda na eh, dahil wala nga eh. Yung sinabi ni Senyor, ayaw eh. Opo. Binulungan ko na lang yung matanda. Ako, Opo. yung kopya po ng Parasite Club na hindi naman bigay nyo na lang sa akin. Opo. Binigay naman sa akin ng matanda nung nung mai-develop niya. Opo. Uy, Binigay sa akin. feel pa. Andiyan dyan, nandoon sa akin ngayon yun. Oh. Bakit ganon? Kako isang milagro yun. Mm. Ipinakilala sa akin yung katotohanan na nagaganap dito sa center na ang Diyos nandito. Oh. Yun ako. Mm. Iniisip na, bakit ganun? Ayaw pakuha ng picture. Hindi. Actually, yung pagkakakuha ng picture ang mensahe sa akin, hindi sa matanda. Ginamit lang yung matanda. Opo. Tama. Kaya ngayon, ang sa akin, ano yun eh, Naka-frame. naka-frame, ando doon sa bahay. Minsan dinala ko rito, nakalimutan ko lang dalhin, supposedly dapat dinala ko eh. Nawala sa isip. Opo. Yun. Grabe. Yun ang isa. Opo. Picture po ni Ama yun. Grabe, Tata Bert. Kaya ikaw din yung inutusan ni Senyor Oo, yun. para sa Parang una. Pumasok muna sa senior yun eh. Opo. Tapos pag balik na ganyan, o sige ho, pakukunan natin yan ang picture. Bakit tatanggal? Yun. Grabe. Yun. Kita niya na yun. Bang level na yun. Bang level yung kay Tata Oo, Bert. yun. At hindi. Makikita mo doon sa picture talaga Opo. yung ano eh. Pati doon sa ano yung reflection sa ibaba. Oh. Doon sa picture ng Ama, hindi mo makikita yung mukha niya dahil yung siklam nga eh. Opo. Pero yung mukha niya na Ay, sa ako. reflection sa Hindi ibaba. lalong ano. Yung pinakita niya. Oo, pinakita ko nga yun doon. Eh, mataas yung aking ano. Parang pinapakita po talaga na siya si Ama kasi dapat kung ano yung nandun, yun yung magre-reflect po, di ba? Naway. Tsaka yung ano, parang gano'n na tunog. Ganun. Oh. Ay. Ayan po. Ayun pa. Madami po talaga sa center. Parang di po, po kasya ang isang totoo yan. episode. Madami. Sa mga nangyari lang sa pasyente rito, yung mga Yes. milagro na ganap dito, naging witness po tayo dyan. Yes. Naging witness po tayo dyan. Yes, totoo po. Actually, kahit nga po itong AGT, ano to eh, di ba? Oo. Talagang mas nakilala natin ang Diyos lalo na Tata Bert. Kaya
yung pandemya, hindi mo masasabi. Ay, yes. Oo, Parang totoo. pangit na pangyayari para sa Mm. atin kasi ang dami niyang nabuksan. Hindi po para sa atin, para sa mga siguro tao na nalulungkot, Ayan. nawawala, hinahanap ang Diyos, Mm. di ba? Ayun po. Ayan. Sabi pa ni Ate Gina, ang ganda po ng experience niyo. Yun, Tata Bird. totoo yun. Yes. Papakita ko sa iyo, Gina, pagka bakasyon mo rin, Oo. papakita ko sa iyo yung Yes. ano yan. Picture ay Tata Bird. Ayan. May isa ka pang kanta, Tata Bird? Gusto mo, ay yun na po yung magko-closing na po tayo bago Oo. mag-ano. Sige, parang yun na yung para malalaman nyo mamaya yung kanta ni Tata Bird. Para first time mo po kakantayin yun ngayon, no, Tata Bird? Ay, oo. Maganda. Ayan. Kasi, Sige. ang kakatayin. Ay, Ito ba hindi ulit? na po, sa closing. Sa closing. Ito na po, after po ng... So sa akin po, ang ganda po nung sinabi ni Tata Bird nung una na, yun nga, where God meets us, it's not always po sa simbahan, hindi pag may nakita kang rebulto. Nasa collective miracle na nasi-share. Yun, pag na-share mo yung miracle, pag na-experience mo, pwede yun sa panaginip tulad ni Miss Linda. Pero yung ang lalim nung mensahe sa mga panaginip, through picture, Oo, di ba? totoo. Ang dami. Ang dami dahil siya yung Ama, siya yung Diyos. Kaya kahit anong, channel, medium, kaya niyang pasukin. Basta, wag lang tayo mag-expect na yung talagang, magkakataon tao, dahil siya yung Diyos. Very magical. Hindi mo may explain na, sa ganung paraan. Kaya, niya nga ipinamensahe din yung sa anak niya, sa atin na nasa puso natin siya. Nandito siya. Basta, makita niya nagmamahala, nagkakapatawaran, nandun talaga ang Diyos. Kaya, merong isang kanta na lyrics, pero hindi ko po kakantahin. Parang, po yun, we always think about where heaven is, what heaven is, but it's with the people that surround you. Yung mga tawanan, yung kasiyahan, gano'n. You wanna hear what heaven sounds like? Yun, yung tawanan. You wanna know what heaven looks like? It looks like each one of us. Yun. Kaya, thank you Lord sa nandito ka, nandoon ka, kahit saan, alam namin, nandyan ka lang. Kaya, maraming salamat. At, unti-unti ka po namin nakikilala. Yan. Yun nga po, no, wala na tuloy ako masabi. Pero anyway, ang may sishare ko lang po sa inyo, no, sa mga panahon na nalulungkot tayo, nag-iisip tayo sa mga problema po natin. Lalo na sa panahon ngayon, na eto, sunod-sunod, ang pinag-iisipan natin problema, hindi na sarili, kundi pati sa ating bansa. Huwag lang po tayong hihiwalay sa Diyos. Nandito lang po siya sa atin, magtiwala po tayo. Makakayanan natin yan, malalampasan natin lahat ng problemang iyan. Huwag lang, alam na po natin na mahirap ang buhay ngayon. Huwag lang po tayong mawawala ng tiwala sa Diyos. Sinabi na po niya, nandito siya sa atin. Nandito siya sa atin, magtiwala po tayo sa sinabi niyang iyan. Hindi po mawiwindang ang buhay natin. Kung mawindang man yung buhay ng iba, dahil ayaw nilang bawiin yung mga pagkakamali nila, tayo po, magtiwala. Kung makagawa ng slight na problema, humingi ng patawad. Bawiin po kagad natin. At magiging maayos po ang lahat sa atin yan. Umpisahan po natin ang pagbabago. Who knows, baka makita ng iba yung naging magandang pagbabago sa akin, gayahin. Chain reactions na po yan. Magkakaroon ng magandang magaganap. Sa ating muna, mag-umpisa sa ating bahay, then susunod sa ating sosyedad, sa ating town or whatever, hanggang umabot sa ating bansa, posibleng mahawa ang ibang mundo. Mabagal, mangyayari yan, pero kahit mabagal, basta mangyari. Ganun po lang yan, ang masasabi ko sa inyo. Yes. Thank you po, Tata Bert. At sa lahat po yung nag-share. At palakpakan po natin si Tata Bert. Closing song niya.
just what is eating me. Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go. And though you're in me now, I fall and heart you still, my Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me. Too many times it seems I feel, and not you might admit you cold. I were the Christians after all, and though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lead out on my own understanding. I just forget. You won't give me what I can have. Take me out of the dark, my Lord. I don't want to be there. My Lord. You never left my side. You gave your hand to me to hold me, oh Jesus. I'm no longer in the cold, and yet I leave you there. When I feel satisfied, I'd like to thank you every day, not only when I feel it way. I've never known a man who give his life for sinners like me, and yet because he loved us so, he promised us eternity. He promised and believed just believe in me. Teach us to trust in you with all of our heart, to lead out on my own understanding. We just forget. You won't give us a weapon man. Take us out of the dark, my Lord. We don't want to be alone. Take us out of the dark, my Lord. We don't want to be there. Thank you. Ganda. Thank you po, Chacha B. Chacha B. Singer. Ayan. Ayan. Kaya po, Take Me Out of the Dark, My Lord, ang kinantang tatawid dahil po sa rotational blackout. Ayan. Tama. Ayan. Pag sa kalokohan. Joke lang yun, Lord, ha? Ayan po, mamayang gabi may online prayer vigil po, 10 p.m. Sa mga gusto po manood ng replay, dito pa rin po sa Singer Anthony Rivera Facebook, sa YouTube po, Anthony Rivera-AGT. Sa mga gusto po pumunta sa website, anthonyrivera.com. At tatawid bukas mo. Bukas po, 186 lecture po natin Oh, bago po ang gamutan. Yeah. Thank you po. God bless.